Kinakabahan ako. Halos pabulong na wika ni Angelica sa kaibigan. Oh, bakit? Ano bang mangyayari sa'yo? Tanong ng kaibigan niyang si Chin. May interview kasi ako sa isang sikat na kumpanya ngayong week. Yun. Ngayong week nakaschedule. Nakakakaba kasi baka hindi ako makapasa. Pero carry lang naman. Ayoko rin mag-expect, no? Huwag kang panghinaan ng loob. Matalino ka. Kaya sigurado ako masasagot mo yung mga tanong doon. Sabi ni Chin sabay tapik sa balikat niya. Makalipas ang 2 araw, maaga pa lamang ay nagising na si Angelica sa maliit na bahay na inuupahan nila sa gilid ng isang masikip na eskinita sa lungsod. Sanay na siyang gumising ng ganoong oras dahil kailangan niyang maagang umalis para sa mga interview na ina-applyan niya sa mga nagdaang linggo. Ilang buwan na siyang naghahanap ng trabaho, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin kumpanyang tumatanggap sa kanya. Bumangon siya mula sa manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig at agad na nagpunta sa kusina upang maghanda ng simpleng almusal para sa kanyang pamilya. Habang nagsasaing siya, paminsan-minsan niyang tinitingnan ang maliit na papel na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Nakalista doon ang address ng kumpanyang pupuntahan niya ngayon. Kaya mo to, girl. Go lang ng go. Fight lang ng fight. Sabi niya sa sarili. Malaking kumpanya iyon na matagal na niyang naririnig sa balita. Hindi niya inaasahan na tatawagan siya ng HR para sa interview. Huminga siya ng malalim habang tinititigan ang papel. Para sa kanya, malaking pagkakataon na iyon. Lumabas mula sa maliit na kwarto ang ina niyang si Lorna habang inaayos ang suot nitong lumang bestida. Maaga ka na namang nagising, anak. May lakad ka ba ngayon? Napangiti si Angelica habang inilalapag ang plato sa mesa. May interview po ako ngayon. Napatingin ang kanyang ina sa kanya. Saang kumpanya? Sa RCM Corporation po. Bahagyang nagulat ang kanyang ina. Malaking kumpanya yun ah. Kilala at madalas mapabalita sa TV. Bulalas ng kanyang ina. Oo nga po, kaya medyo kinakabahan po ako. Pero gagawin kong best ko. Umupo ang kanyang ina sa mesa habang pinagmamasdan siya. Sana matanggap ka na doon. Tumango si Angelica at saka tipid ng ngumiti. Sana nga po. Huminga siya ng malalim at saka pasimpleng kinurot ang sarili. Labis na kaba ang bumabalot sa kanya sa mga oras na iyon. Alam niyang malaking kumpanya ang pupuntahan niya at malamang maraming aplikante ang kalaban niya. Matapos mag-almusal ay nagbihi siya ng maayos na blouse at simpleng palda na siya lamang ang pinakamaganda niyang damit para sa interview. Tiningnan niya ang sarili sa maliit na salamin na nakasabit sa dingding bago siya lumabas ng bahay. Mahabang biyahe papunta sa kumpanya, kaya 2 beses siyang sumakay ng jeep bago makarating sa distrito ng mga malalaking gusali sa lungsod. Pagdating niya sa harap ng gusali ng RCM Corporation, napahinto siya sandali. Napakataas ng building at halos puro salamin ang harapan nito. Matatanggap man ako o hindi, ayos lang. Hindi ako susuko sa paghahanda ng trabaho hanggang sa magkaroon ako. Humigpit ang hawak niya sa folder na dala niya bago siya tuluyang pumasok sa loob. Malawak ang lobby at maraming empleyado ang naglalakad sa paligid. Lumapit siya sa receptionist desk. Magandang umaga po. May interview po ako ngayon. Ngumiti ang receptionist habang tinitingnan ang schedule sa computer. Ano pong pangalan? Angelica Ramos po. Ilang sandali pang nag-type ang receptionist bago siya muling tumingin sa kanya. Magtungo na lang po ng elevator papuntang 20th floor. May mag-a-assist na po sa inyo doon. Tumango si Angelica. Salamat po. Habang papasok siya sa elevator, pakaramdam niya ay lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Pagdating niya sa 20th floor, ay sinalubong siya ng isang babae na mukhang assistant ng HR. Ikaw ba si Angelica Ramos? Tanong ng HR staff. Opo. Sumunod ka sa akin. Naglakad sila papunta sa isang malaking opisina sa dulo ng hallway. Napansin ni Angelica na iba ang itsura ng lugar kumpara sa ibang bahagi ng floor. Mas tahimik at mas elegante ang disenyo. Huminto ang babae sa harap ng malaking pintuan. Pumasok ka na, naghihintay na siya. Biglang nagtaka si Angelica sa sinabi nito, ngunit tumango lamang siya bago kumatok sa pintuan. May narinig siyang boses mula sa loob. Come in. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at pumasok sa loob. Malawak ang opisina at may malaking bintana na nakaharap sa skyline ng lungsod. Sa likod ng malaking mesa
ay nakaupo ang isang lalaki na abala sa pagbabasa ng dokumento. Nang maramdaman nito na naroon na siya, ay itinaas nito ang tingin. Saglit itong natigilan. Nanlalaki ang mga mata ni Rico na nakatingin sa kanya na parang may nakita itong hindi inaasahan. Napansin niyo ni Angelica kaya agad siyang nagsalita. Magandang umaga po. Ako po si Angelica Ramos. Hindi agad sumagot ang lalaki. Patuloy lamang itong nakatingin sa kanya. Ilang segundo ang lumipas bago ito tumayo mula sa upuan. Lumapit ito sa kanya habang hindi inaalis ang tingin sa mukha niya. Medyo kinabahan si Angelica dahil hindi niya maintindihan ang ekspresyon ng lalaki. Ikaw si Angelica? Opo. Napatingin siya sa nameplate sa mesa ng lalaki. Doon niya napansin ang pangalan, Rico Montenegro. Nanlaki ang mga mata niya. Kayo po ang CEO? Bahagyang tumango ang binata. Oo. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya inaasahan na mismong CEO ang mag-i-interview sa kanya. Opo ka. Umupo siya sa harap ng mesa habang hawak ang folder niya. Ngunit hindi pa rin nagsisimula ang interview. Sa halip ay patuloy lang na nakatingin si Rico sa kanya. Parang pinag-aaralan ang bawat detalye ng mukha niya. Hindi mapigilan ni Angelica na mailang. May problema po ba? Bakit po kanina po kayo nakatingin sa akin? Hindi sumagot si Rico. Sa halip ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Mas lalo naman siyang kinabahan. Sir? Hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Biglang hinawakan ni Rico ang mukha niya at hinalikan siya. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Halos hindi niya maintindihan ang nangyayari. Agad siyang umatras at itinulak ang lalaki. Ano pong ginagawa niyo? Hayop kayo! Hindi pa man siya nakakabawi sa gulat, ay mabilis niyang itinaas ang kamay at malakas na sinampal ang CEO. Malakas ang tunog ng sampal sa loob ng opisina. Sandaling natahimik ang buong silid. Napatingin si Rico sa kanya habang hawak ang pisngi nito. Bastos ka? Bakit mo ko hinalikan, ha? Ang kapal ng mukha mo! Galit ang boses ni Angelica habang nanginginig ang dibdib niya. Interview pang pinunta ko dito, hindi para bastusin niyo. Nanatiling nakatingin sa kanya si Rico. Ilang sandali pa ay saka lamang ito nagsalita. Kamukha mo siya. Kumunot ang noo ni Angelica. Sino? Pasigaw niyang sabi. Huminga ng malalim si Rico bago sumagot. Ang asawa ko. Sandaling natahimik si Angelica. Gumalaw ang bibig niya pero wala siyang nasabi. Ang asawa ko namatay. Binalot ang katahimikan ng loob ng opisina matapos ang malakas na tunog ng sampal na ginawa ni Angelica. Halos marinig niya ang sariling paghinga habang nakatayo siya sa harap ng CEO na kanina lamang ay bigla siyang hinalikan ng walang paalam. Hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Iniisip niya ano-anumang sandali ay maaring tumawag ang lalaki ng security at ipahuli siya dahil sa ginawa niyang pananakit. Mahigpit niyang hawak ang folder na dala niya habang nakatingin kay Rico na kasalukuyang nakahawak pa rin sa pisngi na tinamaan ng sampal niya. Pasensya na po pero hindi ko po kayo papayagang gawin yun sa akin. Oo, alam ko masakit mawalan ng asawa. Pero maling-mali ang ginawa niyo. Binastos niyo ako. Sabi ni Angelica habang pilit pinipigilan ang kaba sa dibdib niya. Nakatingin lamang si Rico sa kanya. Hindi ito mukhang galit. Sa halip ay parang nag-iisip ito habang tinititigan ang mukha ng dalaga sa harap niya. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad sa akin. Sagot ni Rico matapos ang ilang sandali. Bahagyang kumunot ng noo ni Angelica. Hindi po ba ninyo ipapatawag ang security para hulihin ako at paalisin dito? Umiling si Rico. Hindi. Mas lalo siya nagtaka sa sagot ng CEO. Pero sinampal ko po kayo. Alam ko. At kasalanan ko rin naman yun. Pasensya na. Akala ko lang talaga muling nabuhay ang asawa ko. Sabik na kasabik kasi ako sa kanyang makasama niyang muli eh. Kung kaya't nagawa kong halikan ka na walang pakundangan. Napalunok si Angelica at hindi makapagsalita agad. Lumakad si Rico pabalik sa mesa niya at umupo sa upuan habang nakatingin pa rin sa kanya. Maupo ka. Sandaling nag-atubili si Angelica. Ngunit, naupo na rin siya sa upuan sa harap ng mesa. Hindi niya alam kung bakit hindi pa siya pinaalis ng lalaki sa opisina. Kung hindi na po ako tanggap sa trabaho, aalis na lang po ako. Tatayo na siya, ngunit nang salita si Rico. Hindi pa tapos ang pag-uusap natin. Napahinto si Angelica at muling naupo.
May gusto akong ialok sa'yo. Bahagyang kumunot ang noon niya. Ano po yun? Pinagmasdan siya ni Rico para bang matagal na silang magkakilala. Trabaho. Napatingin si Angelica sa lalaki at mas lalong naguluhan. Hindi po ba interview ang pinunta ko rito? Tapos trabaho na agad ang iaalok ninyo? Tanggap na ako? Oo. Bahagyang sumandal si Rico sa upuan habang nakatingin sa kanya. Pero ibang trabaho ang iaalok ko sa'yo. Nanlaki ang mata niya at hindi napigilang kabahan ng sobra. Anong klaseng trabaho po? Magpanggap kang asawa ko. Halos hindi makapaniwala si Angelica sa narinig niya. Ano po? Asawa niyo? Oo. Kailangan kitang maging asawa sa papel. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos naman nun ay pwede na tayo mag-divorce kagad. Sa ibang bansa na lang tayo magpapakasal para may divorce. Napailing si Angelica. Hindi ko po maintindihan. Nagbukas ng drawer si Rico at may inilabas na maliit na larawan. Inilapag niya iyon sa ibabaw ng mesa at itinulak papunta kay Angelica. Napatingin siya sa larawan. Nanlaki ang mga mata niya. Ang babae sa larawan ay halos kamukha niya. Pareho ang ugis ng muka, ang mga mata at maging ang buhok. Sino po siya? Ang asawa ko. Napatingin si Angelica kay Rico. Gaya ng sabi ko kanina, patay ng asawa ko. 1 taon na rin simula nang iwan niya ako. Mahinahon ang boses ni Rico, ngunit mababakas ang lungkot sa tinig nito. Hanggang ngayon, sobrang sakit sa akin ng pagkawala niya. 1 taon na nakalipas mula nang mamatay siya sa aksidente. Sandaling natahimik ang opisina. Hindi niya alam ang sasabihin. Nakaramdam siya ng awa para kay Rico. Tila na naigang awang nararamdaman niya kaysa sa galit dahil sa ginawa nito sa kanya. Bumuntong hininga si Rico. Hindi ko inaasahan na may taong kamukha niya ng ganito. Para kayong kambal dalawa. Nanatiling nakatingin si Angelica sa larawan. Pero bakit niyo po gustong magpanggap na asawa ninyo ko? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Rico. Dahil kailangan ko ng asawa. Hindi ko po maintindihan. Pwede po bang paka-explain naman ng maayos? Para maliwanagan ako. Medyo mahina po kasing kokote ko eh. Natawa ng mahina si Rico at sumandal sa upuan habang nakatingin sa kanya. Ang kumpanya pinapatakbo ko ay pag-aari ng pamilya namin. Maraming board members at kamag-anak ang nakikialam sa bawat desisyon ko. Simula nang mamatay ang asawa ko, lalo silang naging agresibo sa pagdidikta kung paano ko dapat patakbuhin ang kumpanya. Ano naman pong kinalaman ng pagkakaroon niyo ng asawa? Kapag may asawa ang CEO, mas mahirap silang makimasok sa personal na buhay ko at sa mga desisyon ko. Tahimik na nakikinig si Angelica. Gusto nilang ipakasal ako sa isa sa mga anak ng mga kasosyo ng kumpanya para magkaroon sila ng mas malaking kontrol sa negosyo. Napatingin si Angelica sa kanya. At gusto niyo akong gamitin para pigilan yun? Oo, dahil ayokong pinakikinaman nila ako. Nagsasawa na ako sa pagiging pakialamero nilang lahat. Napakagatlabi si Angelica. Magpanggap kang asawa ko sa loob ng ilang buwan. At pagkatapos, kapag natigil na panghimasok nila, matatapos ng kontrata natin. Tapos na pagkapanggap nating mag-asawa. Kailangan kasi talaga nating ikasal ng totoo para maging totoo at legal ang marriage contract na ipapakita ko sa kanila. Napalunok siya habang nakatingin kay Rico. Bakit ako? Napatingin si Rico sa larawan sa mesa. Nakakita mo naman siguro kung bakit, diba? Dahil kamukha mong asawa ko. Hindi siya agad nakapagsalita. Kung bigla ako magpapakilala ng bagong asawa sa mga board members at kamag-anak ko, hindi sila magtataka kung kamukha siya ng dati kong asawa. Walang ingay ang opisina habang niisip ni Angelica ang narinig niya. Magkano po ang bayad sa trabahong yan? Sapat na para mabago ang buhay mo. Malaking halaga. Hindi mo inaasahan. Bahagyang may ngiti sa labi ni Rico. Napahigpit ang hawak ni Angelica sa folder niya. Sasagutin kong lahat ng pangangailangan mo at ang pamilya mo. Tirahan, pagkain at bunga ng sahod ay hindi mo makukuha sa kahit anong ordinaryong trabaho. Muling napalunok ng laway si Angelica habang nag-iisip. Naalala niya ang kalagayan ng pamilya niya. Ang ina niyang may sakit at mga bayarin na hindi nila mabayaran. Alam niyang kakaiba ang alok ng lalaki. Hindi iyon normal na trabaho. Ngunit, alam din naman niya na maaaring yun lamang ang pagkakataon niya upang matulungan ang pamilya niya.
Huminga siya ng malalim bago muling tumingin kay Rico. Kung tatanggapin ko pong alok ninyo, may kondisyon ako. Bahagyang nagtaas ng kilay ang binata. Ano yun? Trabaho lang ito. As in. Tumango si Rico. Walang mangyayari sa atin na labas sa kontrata. Alam mo naman po siguro yun, diba? Hindi pwedeng may maganap sa atin. Hindi pwedeng gawin mo sa akin ang ginagawa ng mag-asawa. Ilang minuto siyang pinagmamasdan ni Rico bago marahang tumango. Okay, fine. Naiintindihan ko. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Angelica. Pumapayag ako sa alok mo. Sandaling natahimik si Rico. Sigurado ka na ba? Oo. Napatingin siya sa larawan ng babae sa mesa bago muling tumingin sa lalaki. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang trabahong ito. Sumilay ang ngiti sa labi ni Rico. Kung ganun, simula ngayon ay magsisimula ng kasunduan natin. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Angelica na ang desisyon niyang iyon na tanggapin ang alok ng CEO ay magdadala sa kanya ng isang buhay na hindi niya kailanman naiisip na mangyayari sa kanya. Hindi pa rin makapaniwala si Angelica sa mga nangyari. Habang naglalakad siya pauwi sa makipot na kalsada, papunta sa kanilang bahay. Hawak niya pa rin ang folder na dala niya nang umalis siya sa opisina ni Rico, ngunit wala na siyang pakailam kung may laman pa iyon o wala. Ang isip niya ay paulit-ulit na bumabalik sa mga salitang sinabi ng CEO kanina. Magpanggap siyang asawa. Totoo ba ang lahat ng nangyari kanina? Talaga bang nangyari yun? Magiging asawa ko ng CEO? Oh my gulay! Hanggang ngayon ay parang hindi pa rin nagsisink in sa kanya na pumayag siya sa ganoong klaseng kasunduan. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, ngunit sa tuwing naaalala niya ang kalagayan ng ina at ng pamilya ay napapahinto na lamang siya sa pagdududa. Habang naglalakad siya ay napansin niyang papalubog na ang araw at nagsisimula na dumilim ang kalangitan. Abala ang mga tao sa paligid, ngunit parang wala siyang nakakita dahil sa dami ng iniisip niya. Maya-maya ay may tumawag sa kanya mula sa kabilang side ng kalsada. Angelica! Napalingon siya at nakita ang kaibigan niyang si Chi na mabilis na tumawid papunta sa kanya. Napahinto si Angelica habang papalapit ang kaibigan niya. Kamusta ang interview mo? Natanggap ka ba? Napabuntong hininga si Angelica bago siya sumagot. Hindi ko alam kung anong tawag sa nangyari. Kumunot ang noo ng kaibigan niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Naglakad silang dalawa habang nagsimulang magkwento si Angelica tungkol sa nangyari sa opisina ni Rico. Ikinuwento niya kung paano siya hinalika ng CEO dahil kamukha raw niya ang namatay nitong asawa at kung paano niya ito sinampal sa galit at gulat. Habang nagsasalita siya, ay nanlaki ang mga mata ni Chin. Ano? Sinampal mo yung CEO? Tumango siya. Hindi ko naman sinasadya, pero nagulat talaga ako. Siyempre ikaw ba naman ang halikan, di ba? Grabe ka, dapat naging happy ka na lang. Sabi ni Chin sabay tawa ng malakas. Binatukan ni Angelica ang kanyang kaibigan. Ano maging happy? Sira ka? Kabasusan ang ginawa niya sa akin, no? Nagpatuloy siya sa pagkukwento hanggang sa makarating siya sa bahagi kung saan inalok siya ni Rico ng kakaibang trabaho. Nang marinig iyon ni Chin ay napahinto ito sa paglalakad. What? Oh my! Napatingin si Angelica sa kanyang kaibigan. Ibig mo sabihin, magkapanggap kang asawa ng isang CEO? Oo. Biglang napasigaw si Chin sa tuwa. Ano? Napatingin ng ilang tao sa paligid nila dahil sa lakas ng boses nila. Ngunit wala itong pakialam. Angelica, ang swerte mo naman! Napailing si Angelica habang nagpatuloy sa paglalakad. Hindi ko alam kung swerte ba yun. Bakit naman hindi? Kasi hindi naman totoong kasal yun. Trabaho lang. Pagpapanggap lang naman. Ano naman? CEO yun, oh. Gwapo, mayaman at masarap. Huwag ka nang maarte pa dyan. Napailing si Angelica. Hindi mo naiintindihan. Napatingin si Chin sa kanya. Ano bang problema? Pakiramdam ko, may aalagaan akong problema. Paanong problema? Hindi naman basta-bastang papasukin ko. Magpapanggap akong asawa ng isang tao na hindi ko naman kilala. Mga kilalang tao ang makakasalamuha ko. Hindi pwedeng magsalita ako ng mga balbal. Kailangan formal at maayos. Tahimik na nakinig si Chin habang nagkasalita siya.
At may dahilan kung bakit akong pinili niyang asawahin. Dahil kamukha mong asawa niya. Tumango si Angelica. Oo. Saglit silang natahimik habang naglalakad. Pero malaking tulong yun sa pamilya mo. Kaya wag mo nang isipin na may aalagaan kang problema. Napatingin si Angelica sa kaibigan. Yun nga ang dahilan kung bakit pumayag ako eh. Nang makarating sila sa tapat ng eskinita kung saan nakatira si Angelica ay huminto siya. Kung ako nasa sitwasyon mo, matutuwa pa ako. Napangiti si Angelica ng bahagya. Ikaw kasi yun. Magkaiba naman tayo eh. Saad ni Angelica sabay halokip-kip. Tumawa ng mahina si Chin. Pero seryoso, baka yun na yung pagkakataon mo para mabago ang buhay nyo. Para maging mayaman na kayo. Napatingin si Angelica sa maliit na bahay na nakikita niya sa dulo ng eskinita. Sana nga. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa malaking bahay ng pamilya Montenegro, nakaupo si Rico sa sala habang hawak ang isang baso ng tubig. Mukhang pagod siya matapos ang mahabang araw sa opisina, ngunit may iniisip pa rin siya. Maya-maya ay bumaba mula sa hagdan ng kanyang ina na si Elaine. Rico! Tawag ng kanyang ina. Napatingin si Rico sa kanyang ina. Yes, Mom. Lumapit si Elaine sa sofa at umupo sa tapat ng anak niya. May kailangan tayong pag-usapan. Bahagyang kumunot ang noo ng binata. Ano yun? Huminga ng malalim si Elaine bago siya nagsalita. Hindi ka na bata. Napabuntong hininga si Rico. Mom, kung tungkol na naman to sa kasal. Oo, tungkol nga doon. Napailing na lang si Rico sabay asar ng ngumiti. Matagal nang sinasabi ng board members na kailangan mong mag-asawa ulit. Iba pa rin kapag may asawa ka. Mas magiging maganda ang pangalan mo. Ang bawat gagawin mo. Natawa si Rico. Hindi nila trabaho yun. Hindi nila trabaho ang pakailaman ako. Hindi lang sila ang nagsasabi niyan. Pati mga kamag-anak natin. Umismid si Rico. May ipapakilala ko sa iyong babae. Napatingin si Rico sa kanyang ina na magkasalubong ang kilay. Mom, makinig ka muna. Bahagyang napasandal si Rico sa sofa. Ang pangalan niya ay Veronica Salazar. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Rico nang marinig ang pangalan. Agad siyang napailing. Hindi pwede. Ayoko sa babaeng yun. Bakit hindi? Kilala ko siya. At ano naman ang problema doon? Alam kong ugali niya. Alam ko kung bakit gusto niyang maging asawa ko. Magagamit yun. Gusto niya lang din ang kapangyarihan. Nakatingin si Elaine sa anak niya. Hindi siya yung klase ng babae na gusto kong pakasalan. Rico, hindi mo pa nga siya kinakausap ng maayos. Hindi ko na kailangan. Anong balak mo kung ganon? Bahagyang napangiti si Rico. May plano na ako. Napatingin ang ina sa kanya. Anong plano? Sumandal si Rico sa sofa habang iniisip ang babae na kilala niya kanina sa opisina. Hindi na kailangan maghanap ng babae para sa akin. At bakit? Bahagyang kumunot ang noon ni Elaine. Napatingin si Rico sa ina niya. Dahil ako na mismo maghaharap sa inyo ng babaeng papangasawa ko. Napatigil si Elaine sa narinig niyang sagot. Makalipas ang ilang araw matapos ang pag-uusap nila ni Rico sa opisina, ay muling nagkita ang dalawa sa parehong lugar upang pag-usapan ng detalye ng kasunduang pinasok nila. Nasa loob muli si Angelica ng malawak na opisina ng CEO, ngunit ngayon ay hindi na siya ganoon kinakabahan, tulad noong araw na pumunta siya roon para sa interview. Nakaupo siya sa harap ng mesa ni Rico habang hawak ang maliit na tasa ng kape na ipinahanda ng sekretary nito. Maya-maya ay inilapag nito ang folder at tumingin kay Angelica. At ano ba sa susunod nating gagawin? Bahagyang kumunot ang noon niya. Ano po talagang mangyayari? Sumandal si Rico sa upuan. Magpapakasal na tayo. Humigpit ang hawak ni Angelica sa tasa ng kape. Sa Pilipinas po ba? Sinabi ko na sa iyong hindi dito, di ba? Walang divorce dito sa Pinas. Kalmadong sabi ni Rico. Bahagyang nagulat siya. Oo nga pala. Saan po tayo ikakasal kung sakali? Sa Singapore. Nakatitig siyang nakinig habang ipinaliwanag ni Rico ang plano nito. Kailangan natin magpakasal sa isang lugar kung saan legal ang divorce. Kapag natapos ang kontrata natin, magiging mas madali para sa atin na tapusin ang kasal kung doon tayo magpakasal. Napaisip siya. Pero wala po akong passport. Isa lamang ang primary ID ko eh.
Bahagyang ngumiti si Rico. Inayos na ng mga tauhan ko. Napakurap siya. Ganun po kabilis? Oo. Ngumiwi si Angelica. Sa bagay, mapera ka naman. Kaya dapat bukas magkikita tayo para sa passport mo. Kailangan kang picturean. Bukas na dahil may gagawin pa ako ngayon. Sandaling natahimik ang dalawa. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tahimik na ngumiti at tumingin si Rico sa kanya. Ikaw ba? Sigurado ka rin? Baka bigla kang umatras. Huminga ng malalim si Angelica. Hindi pa ako aatras dahil sigurado na ako. Para sa pamilya ko tong gagawin ko. Kung ganun, pag-isimula ng paghahanda. Sa mga sumunod na linggo ay halos hindi makapaniwala si Angelica sa bilis na mga nangyayari sa buhay niya. Tinulungan siya ng staff ni Rico na ayusin ang passport niya, pati ang mga papeles na kailangan para sa pagpunta sa Singapore. Hindi rin nagtagal ay nakatanggap siya ng balita na handa na ang lahat. Isang umaga ay nasa loob na siya ng sasakyan na ipinadala ni Rico upang sunduin siya papunta sa airport. Habang nakaupo sa likod ng sasakyan ay hindi pa rin niya mapigilang kabahan. Hindi niya akalaing darating ang araw na sasakay siya sa eroplano para pumunta sa ibang bansa. Grabe, this is it. Hindi ko pa rin carry yung mga nangyayari pero go lang. Sigaw ni Angelica sa isipan. Pagdating niya sa airport ay naroon na si Rico na naghihintay sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng polo at jacket, ngunit halata pa rin ang pagiging CEO nito. Handa ka na? Medyo kinakabahan pero go lang. Bahagyang ngumiti si Rico. Normal lang yun, pero magiging maayos din ang lahat. Makalipas ang ilang oras na biyahe, ay lumapag na ang eroplano sa Singapore. Napatingin si Angelica sa labas ng bintana habang pababa sila ng eroplano. Malinis at maayos ang paligid at halos lahat ng gusali ay moderno ang disenyo. Ang ganda pala dito. Pagdating nila sa hotel, ay agad sila nag-check-in. Hindi nagtagal ay dumating na ang araw ng civil wedding. Isang maliit na opisina ng marriage registry ang pinuntahan nila kung saan naghihintay ang ilang staff na mag-aasikaso sa kasal nila. Nakasuot si Angelica ng simpleng puting dress na ibinadala ng stylist ni Rico habang si Rico naman ay naka-formal suit. Tahimik na nakatayo si Angelica habang hawak ang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi pa rin siya makapaniwala na ikakasal na siya. Maya-maya ay nagsimula na ang simpleng seremonya. Matapos ang ilang minuto ay opisyal ng ikinasal si Rico at Angelica. Pagkatapos ng kasal ay naglabasan ng mga photographer na inutupusan at inupahan ni Rico. Kailangan nating maraming pictures. Para naman talagang kapani-paniwala na kanasal tayo dito na nagmamahalan. Napatingin si Angelica kay Rico. Sige po. Sweet po ba? Yung may payakap at halik po ba, ganon? Bumuga ng hangin si Rico. Parang ganon na nga. Pero hindi naman sobra. Galingan mo na lang sa pagngiti. Dapat yung ngiti ay parang mahal mo talaga ako sa bawat kuha ng larawan natin. Nag-aalangan man, pero tumango na lang si Angelica at mas lalong kinabahan. Ilang oras sila nagpicture sa iba't ibang lugar sa Singapore. May mga larawan sila sa harap ng Marina Bay, sa mga park at sa iba't ibang sikat na lugar sa lungsod. Minsan ay pinahawak ni Rico ang kamay niya habang nakangiti sa kamera. Minsan naman ay pinapalapit siya ng photographer upang magmukhang sweet ang kanilang posing. At may pakis pa sila sa pisngi niya sa ibang kuha. Habang tumatagal ang photoshoot, ay unti-unting nawawala ang kaba ni Angelica. Makalipas ang ilang araw, ay nagkaroon sila ng pagkakataon na maglibot sa Singapore. Dinala siya ni Rico sa iba't ibang lugar tulad ng Sentosa at mga sikat na shopping district. Hindi ko akalain na makakarating ako dito. Treat mo na lang to bilang bakasyon. Kaya nga ang bongga pala dito. Pero talagang hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Parang panaginip lang ang lahat. Natawa ng mahina si Rico. Huwag mo nang isipin na panaginip lang to. Isipin mo na totoo lang ito. Saan pa ba gusto maglibot? Para habang nandito pa tayo, mapupuntahan mo yung mga gusto mong puntahan. Ngumiti siya ng matamis. Ikaw bahala kung saan mo ako gustong dalhin. Basta sa mga lugar na magaganda talaga at mag-e-enjoy ako. Natatawang napakamot si Rico sa kanyang ulo bago ngumiti. Matapos ng ilang araw na pananatili sa Singapore, ay dumating na rin ang araw ng pagbabalik nila sa Pilipinas. Habang nasa loob ng eroplano pauwi ay nakatingin si Angelica sa ulap sa labas ng bintana. Uwian na,
Di na masaya. Tumingin sa kanya si Rico. Ha? May sinasabi ka ba? Pasensya ka na, di ko masyadong marinig eh. Napapitlag si Angelica. Ha? Wala akong sinasabi. Huwag mo na lang akong intindihin. Anya sabay tawa ng peke. Kung may gusto kang sabihin sa akin, huwag ka mahihiya. Magsabi ka lang sa akin. Lakasan mo rin ang boses mo para marinig ko. Napakagatlabi si Angelica sabay tango. Pagdating nila sa Pilipinas ay agad siyang hinatid ng driver na Rico pauwi sa kanilang bahay. Nang huminto ang magarang sasakyan sa tapat ng maliit na eskinita kung saan siya nakatira, ay napatingin ang mga kapitbahay sa paligid. Dahan-dahang bumaba si Angelica mula sa sasakyan habang hawak ang mga bag na puno ng pasalubong. Pagpasok niya sa bahay ay nakita siya ng ina niyang si Lorna. Anak! Nanlaki ang mata ng babae nang makita ang dami ng dala niyang bag. Saan mo nakuha ang lahat ng iyan? Napangiti si Angelica habang inilalapag ang mga kahon ng pagkain sa mesa. Pasalubong ko po sa inyo, Mama. Napatingin ang ina niya sa labas ng bahay kung saan nakapark pa rin ang magarang sasakyan. Anak, ano ba talagang nangyayari sa buhay mo? Hindi agad nakasagot si Angelica dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari sa kanya sa loob lamang ng ilang linggo. Wow! Pak ganun! Nandito ka na pala! Saan ka nang galing? Wika ni Chi nakakarating lang. Tiningnan ni Angelica ang kaibigan niya. Titig na parang sinasabing manahimik na muna ito kaya tinikom ni Chi ang kanyang bibig. Bumaling si Angelica sa kanyang ina na ngayon ay may pag-aalala sa mga mata na nakatingin sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at saka ngumiti. Mama, saka ko na lang po ipapaliwanag kung ano nangyayari ha. Basta, huwag po muna kayong magtanong sa ngayon dahil pagod po kasi ako eh. Pero sinisigurado ko po sa inyo na kung ano man yung dinadala ko dito ay sa legal na paraan ko po ito nakuha. Wala po akong ginagawang masama. Tinitigan siya ng kanyang ina ng ilang segundo bago tumango at saka siya niyakap ng marahan. 3 araw ang lumipas matapos ang pagbalik nila mula sa Singapore, ngunit hanggang ngayon ay parang hindi pa rin lubos na nagsisink in kay Angelica ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Ilang linggo lamang ang nakalipas, ay isa lamang siyang isang simpleng babae na desperadong naghahanap ng trabaho upang matulungan ang pamilya. Ngayon ay kasal na siya sa papel sa isang CEO at nakatira sa isang malaking mansyon. Maaga pa lamang ay gising na siya habang nakasuot at nakaupo sa gilid ng kama sa maliit nilang bahay. Nakalapag sa tabi niya ang ilang bag na hinahanda niya para sa paglipat ng bahay ni Rico. Sinabi kasi nito na kailangan niyang lumipat doon upang mas maging kapanig-paniwala ang relasyon nila sa harap ng mga board members at kamag-anak nito. Huminga ng malalim si Angelica habang tinitingnan ang mga gamit niya. Maya-maya ay pumasok sa kwarto ang kanyang ina. Sigurado ka ba talaga dito, anak? Kailangan po, Mama. Umupo ang ina niya sa tabi niyang kama. Hindi ka naman pinipilit ng lalaking iyon. Umiling si Angelica. Hindi po. Trabaho lang po ito. At isa pa, ako po yung pumayag. Walang pamimilit na naganap kasi naisip ko na para din po sa atin to, Mama. Malaking pera yung makukuha ko dito. At least, hindi ko kailangan magbenta ng laman. Kailangan ko lang magpanggap na asawa niya. Tumango si Lorna, ngunit halata sa mukha nito na nag-aalala ito para sa anak. Sa totoo lang, nahihiya ako sa iyo, anak. Para akong walang kwentang ina dahil sa ginawa mong ito. Hindi ko malang kayo kayang buhayin ng mga kapatid mo nang ako lang. Naluluhang mika ng ina. Parang may patalim na tumusok sa dibdib ni Angelica sa mga oras na iyon. Hinawakan niya ang braso ng kanyang ina. Ma, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Kung malakas po kayo, sigurado kong gagawin niyo ang lahat para kumita ng pera. Para buhayin niyo po kami ng mga kapatid ko. At isa pa po, hindi naman po kayo yung klase ng magulang na pabaya. Sa abot ng makakaya niyo, ginagawa niyong lahat para sa amin. Kahit madalas nga wala na kayong kinakain. Sinisigurado mo lang na nakakakain kami. Kaya ang ginawa kong ito ay hindi dahil obligasyon ko. Ginawa ko ito para suklian ang pagiging mabuti ninyong ina sa akin. Turuyang umuagos ang luha sa mga mata ni Lorna. Niyakap niya ang kanyang anak at sa isip niya, labis ang kanyang pasasalamat dahil mayroon siyang mabuting anak na handang magsakripisyo para sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating na ang sasakyan
na ipinadala ni Rico upang sunduin siya. Habang papalayo ang sasakyan, sa maliit na eskanita ay napatingin si Angelica sa bintana. "Kapag hindi ka busy, dumalaw ka rito sa akin ha?" Wika ng kanyang ina bago ngumiti ng mapait. "Opo mama, dadalawin ko po kayo rito." Tugon niya nang nakangiti kahit naiiyak na siya. Pakiramdam niya ay parang may bahagi ng buhay niya ang iniwan niya sa lugar na iyon. Pagdating nila sa mansyon ni Rico ay bahagyang napahinto si Angelica bago tuluyang bumaba ng sasakyan. Malaki ang bahay at napapalibutan ng maayos na hardin. Kahit nakita na niya ito ng unang beses siyang pumunta roon, ay hindi pa rin siya sanay na sa laki nito. Lumapit ang isa sa mga kasambahay upang kunin ang mga bag niya. "Welcome po, ma'am." Bahagyang napailing si Angelica at nailang sa pagtawag sa kanya ng ganoon. "Salamat po." Habang naglalakad siya papasok ng mansyon, ay lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung paano siya kikilos sa loob ng bahay na iyon. Grabe, ang yaman pala talaga ni Rico. Nanliliit ako dito Pagpasok niya sa sala, ay nakita niya si Rico na nakatayo malapit sa malaking bintana habang may kausap sa cellphone. Napalingon ito sa kanya nang marinig ang mga hakbang niya. "Dumating ka na pala." Oo. Tinapos ni Rico ang tawag sa cellphone bago siya lumapit sa kanya. "Ipapakilala kita sa mommy ko." Bahagyang kinabahan si Angelica. "Nandito ba siya?" "Oo." "Hala ka, di pa ako ready. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at baka may masabi akong hindi dapat." "Relax ka lang. Isipin mo na sa'yo rin ang bahay na to. Isipin mo na magulang mo na rin si mommy para hindi ka kabahan." Mahinahong wika ni Rico. Hindi nagtagal ay narinig nila ang mga hakbang pababa ng hagdan. Napalingon si Angelica at nakita ang isang eleganteng babae na dahan-dahang bumababa. Si Elaine. Napahinto si Elaine sa gitna ng hagdan nang makita ang mukha ni Angelica. Nanlaki ang mga mata nito. "Rico!" Napatingin ito sa anak niya. Kamukha niya ang namatay mong asawa. Hindi makapaniwalang sabi ni Elaine. Mabagal na tumango si Rico habang nakatingin sa kanyang ina. Dahan-dahang bumaba si Elaine mula sa hagdan hanggang sa tuluyan siya makatayo sa harap ni Angelica. Tinitigan nito ang mukha ng dalaga na parang hindi makapaniwala sa nakakita niya. "Para ako nakakita ng multo." Bahagyang nailang si Angelica sa paraan ng pagtitig nito. "Mom, siya ang asawa ko." Nanlaki muli ang mata ng ina. "Asawa mo?" Napangiti ang babae pagkatapos ng ilang segundo. "Sa wakas, may asawa ka na rin." Lumapit si Elaine kay Angelica at hinawakan ang mga kamay niya. "Ikaw ba talagang pinakasalan ng anak ko?" "Opo, ako po si Angelica." Mas lalo pang ngumiti si Elaine. "Hindi ko akalain na mangyayari ito. Ako si Elaine, ang mami niya. Ang namatay niyang asawa ay si Annie. Kamukha mo talaga siya. Para kayong pinagbiyak na bunga. Masaya ako makita ka." Napatingin ito kay Rico. "Akala ko ay hindi ka na muling mag-aasawa. Dahil dyan, hindi na kita irereto pa sa iba anak." Wika ni Elaine sabay hagik-hik. Tahimik lamang si Rico habang nakatingin sa kanila. Samantala, si Angelica ay hindi pa rin alam kung paano siya kikilos sa harap ng ina ng lalaki. "Talagang kamukha mo siya. Hindi pa rin ako makapaniwala." Saad ni Elaine nang bumaling sa kanya. Napatingin si Angelica kay Rico, ngunit hindi nagsalita. Makalipas ang ilang sandali ay ipinakita ni Rico ang kwarto nilang mag-asawa. Malaki ang kwarto at may malaking kama sa gitna. May sarili rin itong banyo at may bintana na nakaharap sa hardin. "Ang laki naman ng kwartong to. Ang laki ng kama." "Oo, para hindi ka mailang dahil kailangan magkatabi tayo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing masama sa'yo. Matutulog lang tayo sa iisang kwarto, gaya ng napag-usapan." Tumango si Angelica. Matapos iyon na iniwan na siya ni Rico upang makapag-ayos siya ng gamit. Habang naglalakad siya sa loob ng mansyon, ay napansin niya ang mga larawan na nakasabit sa mga dingding. Karamihan sa mga iyon ay larawan ni Rico kasama ang isang babae. Napahinto siya sa harap ng isang frame. Ang babaeng nasa larawan ay kamukhang kamukha niya. Ito ang namatay na asawa ni Rico. Nakatingin siya sa larawan habang unti-unti niyang nararamdaman ang kakaibang bigat sa dibdib niya. Halos lahat ng bahagi ng buhay niya ay may alaala ng babaeng iyon. May mga larawan sa sala,
May mga larawan sa hallway at saka kahit sa maliit na study room. Maya-maya ay narinig niya ang boses ni Elaine mula sa likod niya. Mahal na mahal siya ng anak ko. Napalingon si Angelica. Nakatayo si Elaine sa likod habang nakatingin din sa larawan. Hanggang ngayon ay sobrang sakit pa rin kay Rico ang pagkawala ng asawa niya. Halos araw-araw siyang umiiyak noon. Siguro 5 buwan siyang umiiyak at nagpapakalasing. Talagang nagdudusa siya araw-araw. Kaya nagulat ako nang sabihin na may asawa na siya ulit. Pero masaya ako. Kasi kaya ko rin gusto siyang mag-asawa para hindi na siya nalulungkot. Bahagyang ngumiti si Angelica. Sana nga po mapawi na yung lungkot niya. Pagdating ng gabi ay nagkita muli si Rico at Angelica sa sala ng mansyon. Nakaupo si Rico habang may binabasa sa laptop. Lumapit si Angelica sa kanya. Sir, napatingin si Rico sa kanya. Ano yun? Salamat po sa lahat. Masayang-masaya po ang pamilya ko dahil ang daming pagkain sa bahay. Bahagyang tumango si Rico. Parte yun ang kasunduan natin. Tahimik na tumango si Angelica. Napansin niya na kahit nasa iisang bahay na sila, ay nananatiling malamig ang pakikitungo ni Rico sa kanya. Parang wala pa rin nagbago sa pagitan nila. At mas okay na iyon kasi iyon naman ang napagkasunduan nila. Kung may kailangan po kayo, sabihin niyo lang. Tumango muli ang binata. Magpahinga ka na. Ikaw rin kung may kailangan ka sa akin, magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya. Tandaan mo, asawa na kita. Kahit sa papel lang, asawa pa rin kita. Nararapat lang na ibigay ko sa yung gusto mo. Sige po. Tumikim si Rico. Siya nga pala, huwag ka na magpo sa akin. At huwag na wag mo akong tatawaging sir. Ang tawagan natin ay love. Dahil mag-asawa na tayo. Huwag mong kakalimutan yun. Napangiti si Angelica at saka na naglakad pabalik sa kwarto nila. Habang naglalakad siya sa hallway, ay muli niyang nakita ang larawan ng namatay na asawa ni Rico. Napahinto siya sandali habang tinitingnan ng isa sa mga frame. Pakiramdam niya ay para siyang anino ng babaeng iyon sa loob ng mansyon. Makalipas ang ilang araw matapos tuluyang lumipat si Angelica sa mansyon ni Rico, ay mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bagong asawa ng CEO. Hindi lamang sa loob ng kumpanya nagulat ang mga tao, kundi pati na rin sa ilang negosyo na konektado sa pamilya Montenegro. Sa opisina ng kumpanya ay abala ang mga empleyado sa kani-kanilang trabaho, ngunit hindi maiwasan ng ilan na pag-usapan ang tungkol sa biglaang kasal ng kanilang boss. 2 babae ang nakatayo sa pantry habang nagkakape. Narinig mo na ba? Yung tungkol kay si Rico. Oo, may asawa na raw siya. Kumunot ang noo ng isa. Ang bilis naman. Hindi ba kakamatay lang ng asawa niya noong 1 taon? Kaya nga nagtataka rin ako eh. Sabi ng HR, biglaan daw talaga nag-asawa si Sir. Swerte naman ng babae. Samantala sa loob ng opisina ni Rico ay tahimik itong nakaupo habang may binabasang dokumento sa laptop. Mukhang hindi ito apektado sa mga usap-usapan ng mga tao tungkol sa kanya. Pagdating ng hapon ay umuwi ito sa mansyon. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay nakita niya si Angelica sa kusina habang nag-aayos ng mga pagkain sa mesa. Napatingin sa kanya si Angelica nang marinig ang mga hakbang niya. Nandito ka na pala, love. Tumango si Rico. Lumapit si Angelica at inalapag ang baso ng tubig sa harap ng asawa. Mukhang pagod na pagod ka. Ang dami mo yatang ginawa ah. Medyo. Naupo si Rico sa mesa habang umiinom ng tubig. May nangyari ba sa opisina? Wala. Pag-iling ni Rico. Habang lumilipas ang mga araw, ay nasasanay na rin si Angelica sa buhay sa mansyon. Natutunan na rin niya ang ginagawa ni Rico sa bahay. Madalas ay tahimik lamang ang lalaki at nakatuon sa trabaho. Minsan ay magkasabay silang kumakain, ngunit maikli lamang ang mga usapan nila. Ngunit habang tumatagal, ang pananatili niya sa mansyon ay may mga bagay siyang napapansin na hindi niya maipaliwanag. Isang gabi ay naglalakad siya sa hallway ng 2 palapag nang mapansin niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Sa loob, may maliit na silid na puno ng mga larawan. Anong ginagawa mo dito? Napalingon si Angelica. Nakatayo na si Rico sa likod niya. Naglalakad lang ako tapos napansin ko tong kwarto. Nakakatakot ka naman. Bigla ka na lang sumusunod eh. Napatingin si Rico sa mga larawan sa dingding. Kwarto yan ang asawa ko. Napatango si Angelica. Makalipas ang ilang sandali
ay nagsalita muli si Angelica. Paano nga ulit siya namatay? Nakalimutan ko na yung sinabi mo eh. Sa aksidente. Napatingin si Angelica sa kanya. Anong klaseng aksidente? Ayaw ko na pag-usapan yun. Bahagyang napailing si Rico. Napansin naman ni Angelica ang pagbabago sa boses nito. Okay. Hindi na siya nagtanong pa. Ngunit sa loob ng isipan niya ay may kung anong bumabagabag. Nagdaan pa ang mga linggo ay napapansin niya nga may mga detalye sa kwento ni Rico tungkol sa pagkamatay ng asawa nito na tila hindi nagtutugma. May pagkakataon na sinasabi ng lalaki na nangyaring aksidente sa labas ng lungsod. Ngunit may ibang pagkakataon naman na sinasabi nitong nangyari iyon malapit lamang sa kanilang bahay. Hindi niya alam kung bakit pakiramdam niya ay may itinatago si Rico. Lumipas ang 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan na yon ay mas nasanay na si Angelica sa pamumuhay sa mansyon. Isang hapon ay naglalakad siya sa hallway nang marinig niya ang boses ni Elaine mula sa study room. Mukhang may kausap ito sa loob. Huminto siya ng bahagya nang marinig ang usapan. Sigurado ka ba sa impormasyon na iyon? Tanong ni Elaine sa kausap. May boses ng babae mula sa loob ng silid. Oo ma'am, kumpleto ang background check. Sinigurado kong tama ang lahat. Kaya ang lahat na nandyan ay totoo at accurate. Paliwanag ng babae. Bahagyang kumunot ang noon ni Angelica. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay tungkol sa kanya ang usapan ng dalawa. Lumapit siya ng bahagya sa pintuan, ngunit nanatiling tahimik. Narinig niya ang sumunod na sinabi ng babae. May isang bagay lang na dapat niyong malaman. Napalunok ng laway si Angelica. Ang namatay na asawa ni Rico ay may kapatid sa ama. Hindi niya alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. At ang pangalan ng babaeng iyon ay Angelica. Nanlaki ang mata ni Angelica. Parang biglang nawala ng hangin sa dibdib niya. Narinig niya ang sumunod na sinabi ni Elaine. Ibig mo sabihin? Opo, ma'am. Binalot ng katahimikan ang silid sa loob ng ilang segundo bago muling nagsalita ang babae. Ang kasalukuyang asawa ni Sir Rico ay kapatid sa ama ng kanyang yumaong asawa. Magkapatid po sina Angelica at Annie. Napaatras si Angelica mula sa pintuan. Parang umiikot ang paligid niya sa narinig. Hindi niya inaasahan na ang babaeng kamukha niya ay may mas malalim pang koneksyon sa kanya. Hindi lamang sila magkamukha, magkapatid pala sila. Pagkalipas ng ilang araw matapos marinig ni Angelica ang usapan ni Elaine at ang babae nag-background check sa kanya, ay hindi na mapakali ang isipan niya. Sa tuwing nakakita niya si Rico sa loob ng mansyon, ay gusto niya itong tanungin. Ngunit pinipigilan niya ang sarili niya dahil hindi niya alam kung paano sisimula ng usapan. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay lalo lamang siyang nababagabag. Sa tuwing dumadaan siya sa hallway kung saan nakasabit ang mga larawan ng yumaong asawa ni Rico, ay mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang koneksyon sa babaeng iyon. Hindi na lamang dahil sa pagkakahawig nila, kundi dahil sa nalaman niyang katotohanan. Isang gabi ay nasa sala si Rico habang may binabasa sa laptop. Dahan-dahang lumapit si Angelica kay Rico. Love, napatingin ang asawa sa kanya. Ano yun? Napansin agad ni Rico na seryoso ang muka ng asawa. May problema ba? May itatanong lang ako. Sandali siyang natahimik bago sinabi ang bumabagabag sa kanya. Alam mo ba na kapatid ko sa ama yung yumaong asawa mo? Hindi agad sumagot si Rico. Napansin ni Angelica ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha nito. Alam mo pala. Napabuntong hininga si Rico bago ibinaba ang laptop sa mesa. Oo, alam ko. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Kailan mo nalaman? Noong araw na magkita tayo sa opisina. Kumunot ang noo niya. Nagsalubong ang kilay niya dahil nakaramdam siya ng inis. Noong unang araw? Tumango si Rico. Background check ako sa'yo. Humigpit ang hawak ni Angelica sa mga kamay niya. At hindi mo lang sinabi sa akin? Natahimik si Rico. Buwan ang lumipas bago ko nalaman yun sa ibang tao. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Umirap sa hangin si Angelica dahil naiinis talaga siya. Hindi mo alam? O ayaw mo lang sabihin sa akin, ha? Bakit hindi mo sinabi agad? Hindi naman ako magagalit kung nag-background check ka sa akin eh. Pero yung hindi mo agad sinabi na kapatid ko pala si Annie, nakakainis yun.
Nanatiling nakatingin si Rico sa kanya. Hindi ko alam kung ano kasi yung magiging reaksyon mo kapag sinabi ko. Napailing si Angelica. Pero dapat sinabi mo. Nagkatingin silang dalawa sa isa't isa. Hindi kumukurap si Angelica. Maya-maya ay nagsalita muli si Rico. Alam niyo ng asawa ko. Napatingin si Angelica sa kanya. Alam niya? Tumango siya. Alam niya may kapatid siya sa ama. Mas lalong kumunot ang noo niya. At hindi niya sinabi sa akin? I mean, bakit hindi niya ako ninanap? Para makumpirma kung totoo nga. Hindi rin niya sinabi sa iba. Napahinto siya sa narinig. Ayaw niyang madungisan ang pangalan ng ama ninyo. Dahil ang mama mo ay kabit. Nanlaki ang mata niya. Kaya tinago niyang katotohanan. Hindi agad nakapagsalita si Angelica. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Maya-maya ay nagsalita siyang muli. Gusto ko malaman ng lahat. Kung totoo ba talaga ang mga sinasabi mo? Anong ibig mo sabihin? Kakausapin ko nanay ko. Natahimik sandali si Rico bago ito tuluyang tumango. Kinabukasan ay umalis si Angelica ng mansyon upang pumunta sa bahay nila. Habang nasa sasakyan ay hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin ang ina niya tungkol sa bagay na iyon. Pagdating niya sa maliit nilang bahay, ay nakita niya ang ina niyang si Lorna na nagluluto sa kusina. Anak, abutit na padalaw ka. Nanatiling seryoso ang itsura niya. Bakit bigla kang umuwi? Wala ka man lang message sa akin. May itatanong po ko sa inyo. Napansin ni Lorna ang seryosong tono ng boses niya. Ano iyon? Totoo ba naging kabit ka? Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. Napahinto si Lorna sa ginagawa niya. Dahan-dahan itong napalingon sa anak niya. Saan mo narinig iyon? Sagutin mo na lang ang tanong ko. Naupo si Lorna sa upuan. Napansin ni Angelica ang lungkot sa mukha ng ina niya. Maya-maya ay nagsalita ito. Oo. Parang biglang bumigat ang pakiramdam niya. Totoo iyon. Hindi ko alam na mayaman palang tatay mo. Kasi tinago niya sa akin ang tunay niyang pagkatao. At hindi ko rin alam na may pamilya na pala siya. Napahigpit ang hawak ni Angelica sa mesa. Mabait siyang tao. Kaya agad ako nahulog sa kanya. Hanggang sa nabuntis niya ako. Hindi ko nang nalaman na may pamilya pala siya. Na kaya siya nakipagrelasyon sa akin ay dahil hindi niya mahal ang asawa niya. Arranged marriage siya naganap sa kanila. Napayuko si Angelica. Parang may kung anong sumikip sa dibdib niya. Alam ba ng pamilya niyang tungkol sa akin? Hindi. Umiling si Lorna. Kinagat ni Angelica ang kanyang pang-ibabang labi. Ayoko sirain ang pamilya niya. Kaya hindi ko na sinabi sa tatay mo na may anak siya. Nilihim ko yun hanggang sa nabalitaan kong wala na siya. Patawad anak ko, nagsinungaling ako. Hindi ko naman gusto maging kabit eh. Kaya sa labis na kahihiyan, tinago ko na lang ang lahat. Napapikit si Angelica. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang lahat. Hindi lamang pala sila magkamukha ng yumaong asawa ni Rico. Matapos malaman ni Angelica ang buong katotohanan tungkol sa pinagmulan niya, ay tila bumalik sa dati ang lahat sa loob ng mansyon. Sa loob ng ilang araw ay naging tahimik siya at bihirang magsalita. Hindi dahil galit siya, kundi dahil pilit niyang tinatanggap na wala na rin naman siyang magagawa pa sa mga nangyari noon pa man. Hindi niya kasalanan kung naging bunga siya ng pagtataksil. Kaya matapos ang ilang araw na pag-iisip, ay pinili na lamang niyang magpatuloy sa kasunduang pinasok niya kay Rico. Isang umaga ay nasa kusina si Angelica habang nagluluto ng almusal. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga hakbang pababa ng hagdan. Napalingon siya at nakita niya si Rico na papasok sa kusina. Love, gising ka na pala. Halika na't mag-almusal tayo. Tumango si Rico habang inaayos ang manggas ng polo niya. Lumapit si Angelica at inilapag ang plato sa mesa. Kahapon hindi ka nag-almusal, kaya dapat ngayon kumain ka. Babanatan kita kapag hindi ka humain. Anya sabay tawa. Habang kumakain, napatitig si Rico kay Angelica. Matagal na siyang may mga kasambahay sa mansyon. Ngunit kakaiba ang paraan ng pag-aasikaso ni Angelica. Likas na sa asawa ang pagiging maalaga at basikaso. Habang lumilipas ang mga linggo,
ay lalo pang nasanay si Rico sa ginagawa ni Angelica para sa kanya. May mga pagkakataon na hinahanap niya lang ito kapag hindi niya ito nakakita sa paligid. Isang gabi ay dumating si Rico mula sa opisina na halatang pagod. Pagpasok niya sa sala ay nakita niya si Angelica na nakaupo habang inaayos ang ilang papeles sa mesa. Napatingin ito sa kanya. "Good evening, love." Good evening. Napansin ni Angelica ang pagod sa mukha ng lalaki. Tumayo siya at nagpunta sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik siya na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. "Inumin mo to." Kinuha ni Rico ang tasa. Salamat. Naupo silang dalawa sa sala. Maya-maya ay napatitig si Rico kay Angelica. Hindi niya alam kung kailan siya nasanay sa pag-aasawa sa kanya ni Angelica. Noong una ay wala lang sa kanyang ginagawa nito. Pero ngayon ay parang may kakaibang damdamin na siyang nararamdaman para dito. "Bakit nakatitig ka na naman sa akin? Napapansin ko, panay na ang titig mo sa akin itong mga nakaraang araw. Huwag mo sabihing mahal mo na ako." Nakangising sabi ni Angelica. Nanlaki ang mga mata ni Rico at natawa. Puro kakalokohan. Masama bang titigan ka? "Hindi naman. Pero parang naiisip ko kasi na gandang-ganda ka sa akin kaya mo ako tinititigan ng matagal." Well, maganda ka naman talaga. At hindi ko naman tinatanggi yun. Sa katunayan, mas maganda ka pa nga kaysa sa kapatid mo. Natawa si Angelica. "Sus, bolero. Huwag mo nga akong inuuto dyan. Pero totoong maganda naman talaga ako, di ba?" Humalakak si Rico. Oo nga. Kaya ako napapatitig sa'yo ng matagal, di ba? Natawa na lang si Angelica habang pilit na itinatago ang kilig na nararamdaman. Lumipas pa ang mga buwan. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Rico kay Angelica. Hindi na ito kasing lamig ng dati. Habang nahasar din si Angelica, habang nagdidilig ng mga halaman, lumapit si Rico sa kanya. Ikaw pala nag-aalaga ng mga halaman ko. Ang nalagudan ng mga halaman dito, lalo na mga bulaklak. Siyempre, ako pa ba? Magaling yata ako mag-alaga, no? Kaya talagang lahat ng inaalagaan ko, nagiging malusog at maganda. Napatingin si Rico sa mga halaman. Hindi ko napapansin ang mga ito dati. Sa bagay, hindi naman ganito kadami mga bulaklak noon. Napangiti si Angelica. Busy ka kasi kaya hindi mo napapansin. Pero okay lang yan. Napatitig si Rico sa kanyang asawa. Habang nakatingin siya kay Angelica, ay napansin niyang hindi na niya ito nakakita bilang anino ng kanyang yumaong asawa. Noong una ay yun lamang ang dahilan kung bakit niya ito pinili. Ngunit habang tumatagal, ay unti-unti niyang nakikilala ang sariling personalidad ni Angelica. Ang paraan ng pagkasalita nito, ang pagiging maalaga nito, at ang pagiging masiyahin nito kahit simpleng bagay lamang. Unti-unti niyang nakilala si Angelica bilang siya mismo, hindi bilang kapalit ng yumaon niyang asawa. "Oh, nakatitig ka na naman sa akin. In love ka na naman." Natawa si Rico. Ewan ko sa'yo. Pasaway ka talaga kahit kailan. "Ayos lang. At least, magandang pasaway naman ako." Dumaan pa ang mga araw. Isang gabi ay nakaupo siya sa sala habang nagbabasa ng dokumento sa laptop. Lumapit si Angelica at umupo sa tabi ni Rico. "Love, gusto mo ba ng kape?" Napatingin si Rico sa kanya. Oo, sige. Ikaw ba magtitimpla? Napangiti si Angelica. "Naman, dahil akong asawa mo." Tumayo siya upang pumunta sa kusina, ngunit bigla siyang tinawag ni Rico. "Angelica." Napalingon siya sabay ngiti. "Bakit?" Saglit na natahimik si Rico bago siya nagsalita. "Salamat." "Para saan?" "Sa lahat ng ginagawa mo dito." Napangiti si Angelica ng malawak. "Parte ito ng kasunduan natin. Asawa mo ko. Kahit sa papel lang, asawa mo ko. At legal naman talaga tayong kinasal. Kaya wala nang kaso sa akin kung asikasuhin kita. Bilang kapalit ng pagiging mabait mo sa akin." Ani Angelica sabay kindat. Patagong napangiti si Rico. Hindi na niya maitago ang kilig na nararamdaman. Lumipas pa ang mga buwan. Isang araw ay bumisita si Angelica sa bagong bahay ng pamilya niya. Pagdating niya ay sinalubong agad siya ng kanyang ina. "Anak!" Napangiti si Angelica habang niyayakap ng ina. "Ang ganda ng bahay natin. Hindi ko akalaing magkakaroon tayo ng magandang bahay na ganito."
Masayang sabi ng kanyang ina, na nagpangiti naman sa kanya. Salamat kay Rico. Akala ko nga nagbibiro lang siya nang sabihin niyang tungkol dito. Pero totoo pala talaga. Napangiti si Lorna. Napakabait ng asawa mo. Opo, kaya talagang mahal ko na ang asawa kong yun. Hindi ako nagsisisi sa desisyon kong pakasalan siya. Hindi na sila nag-aalala kung saan kukuha ng pambayad sa mga gastusin. At dahil doon, ay mas lalo niyang na-appreciate ang ginagawa ni Rico para sa kanila. Sa pagbalik niya sa mansyon kinagabihan, ay nakita niya si Rico sa veranda habang nakatingin sa hardin. Nilapitan niya ito. Love? Napalingon si Rico sa kanya. Kakauwi mo lang? Oo. Magpahinga ka na kung pagod ka. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa pamilya ko, ha? Di mo na kailangan magpasalamat. Deserve yun ng pamilya mo. Nanatiling nakatingin si Angelica kay Rico at ganoon din ito sa kanya. Hanggang sa unti-unting naglapit ang kanilang mga muka at tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Buong pusong tumugon si Angelica sa nakakapasong halik ng kanyang asawa. Lumipas pang ilang buwan, mula nang unti-unting magbago ang lahat sa pagitan ni Rico at Angelica. Kung noon ay kasunduan lamang ang lahat sa pagitan nila, ngayon ay hindi na nila maitatanggi sa sarili nila na mahal na nila ang isa't isa. Sa bawat araw na magkasama sila, ay mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Kasalukuyang nasa veranda si Rico at nagpapahangin nang lumapit si Angelica. Love? Napalingon si Rico sa kanya. Bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog eh. Tumango si Rico at tumingin muli sa hardin. May iniisip ka ba? Ikaw. Nag-init ang pisngi ni Angelica. Ako? Oo, ikaw ang iniisip ko. Angelica, gusto ko maging tapat sa'yo. Napalunok ng laway si Angelica. Nung una kitang pakasalan, alam ko naman kung bakit ko ginawa yun eh. Oo naman syempre. Pero habang tumatagal, nagbabago ang lahat. Bumilis ang pintig ng puso ni Angelica. Hindi na kita nakikita bilang kapalit ng asawa ko. Nakakita kita bilang ikaw. Hindi siya agad nakapagsalita. At hindi ko na kayang ituring ang kasal natin na simpleng kasunduan lamang. Mahal na kita. Oo, tama ka nang narinig. Mahal na kita, Angelica. Parang nabingi si Angelica sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahan na darating ang panahong iyon. Sa loob ng maraming buwan ay pinipigilan niyang isipin ang nararamdaman niya dahil alam niyang nagsimula lamang ang lahat sa isang kasunduan. Ngunit sa sandaling iyon ay napagtanto niyang hindi na rin niya kayang itanggi ang nararamdaman niya. Love, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Mahal rin kita. Sa sandaling iyon ay pareho nilang napagtanto na hindi na lamang kasunduan ang nagdudugtong sa kanila. Kung ganun, gusto ko ikasal ulit tayong dalawa. Sa pagkakataong ito, mahal na natin ang isa't isa. Napangiti si Angelica. Pagkatapos ay bigla siyang hinila ni Rico at saka siniil ng halik. Hindi nagtagal ay muli silang nagpakasal. Hindi na ito simpleng civil wedding tulad ng una nilang ginawa sa Singapore. Sa pagkakataong ito ay isang maliit ngunit maayos na seremonya ang ginawa nila sa Pilipinas kasama ang ilang malalapit na kaibigan at pamilya. Nakatayo si Elaine sa harap habang pinagmamasdan ang anak niya at si Angelica na nakatayo sa altar. Nakakakilig naman sila. Bulalas ni Elaine habang pinupunasan ng luha sa gilid ng mata. Matapos ng kasal ay nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Rico at Angelica bilang tunay na mag-asawa. Isang umaga ay nasa loob ng kwarto si Angelica habang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak niyang isang maliit na pregnancy test. Napangiti siya habang nakatingin dito. Maya-maya ay pumasok si Rico sa kwarto. Love? Humagikik si Angelica. Love? Napansin ni Rico ang kakaibang ngiti sa mukha ng asawa niya. Paano meron? Lumapit si Angelica at inabot ang hawak niyang test kay Rico. Ano to? Napatingin siya sa pregnancy test. Nanlaki ang mga mata niya. Totoo ba to? Tumango si Angelica. Magiging tatay ka na. Buntis na ako. Magkaka-baby na tayo. Naka 3 points ka. Hindi mapigilan ni Rico ang mapangiti. Lumapit siya kay Angelica at niyakap ito. Thank you so much, love. Sa wakas, buo ng pamilya natin.
I'm so happy. Lumipas ang mga buwan at isinilang ni Angelica ang kanilang unang anak. Lalo pang naging masaya ang mansyon dahil sa kanilang anak. Habang pinagmamasdan ni Angelica ang anak niya, isang araw ay napaisip siya sa lahat ng nangyari sa kanya at sa buhay niya. Isang araw ay nagpunta siya sa isang sementeryo. Mabagal siya naglakad hanggang sa nakarating siya sa puntod doon. Ang kapatid niya sa ama na hindi niya kailanman nakilala. Lumapit siya sa puntod at dahan-dahang nilapag ang bouquet ng bulaklak. Hello sister, kamusta ka naman dyan? Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi mo ka na kailangan pang alalahanin si Rico. Ako nang bahala sa kanya. Mamahalin ko siya ng buong puso. Hindi man kita nakita ng personal, gusto ko malaman mo na mahal kita. Bantayan mo na lang kami mula sa itaas ha. Palagi kitang dadalawin dito. Napatingin siya sa langit bago siya ngumiti ng bahagya. Han, ito nga pala ang kapatid mong si Angelica. Gusto ko malaman mo na masaya ako sa piling niya. Hindi ka naman niya pinalitan dahil mananatili ang pagmamahal ko sa iyo. Pero syempre, kailangan ko magpatuloy sa buhay. At alam ko mas gugustuhin mo maging masaya ako kaysa maglugmok. Mahal na mahal kita. Hanggang sa muli. Saad naman ni Rico. Nagkatitigan silang mag-asawa bago nagyakapan. Sa pagkakataong iyon, handa silang harapin ang lahat ng pagsubok at walang makakatibag sa pagmamahalan nila. Wakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta. Lalo na kina Venice Martin from Italy, Brenda Gis from Lanao del Norte, at Paz Eliazar from Canada. Ako po si Miss Lan. Dito lang yan sa Dear Inday. Hanggang sa muli.